tinapon sa putikan. Habang umiiyak ang anak ko sa tindi ng lagnat, ang asawa ko't kabit niya ay nagtatawanan sa loob ng bahay na ako ang nagtayo. "Basura ka! Wala kang silbi!" sigaw ni Anton. Pero doon siya nagkamali. Pinulot ko ang anak ko. Mula sa lamig ng ulan, babangon ako bilang isang bagong babae na dudurog sa kahangalan nila. Sino ang unang iiyak ng dugo? Alam mo naman na wala siyang kwenta sa akin, Stella. Isang katulong na pinakasalan ko lang dahil sa awa at utang na loob sa pamilya niya. Huwag mo na siyang alalahanin dahil sa paningin ko, ikaw lang ang nag-iisang reyna sa bahay na ito. Ang bawat salitang binitawan ni Anton ay tila mga lason na dahan-dahang nanunuot sa puso ni Maribel habang nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng paso mula sa pagluluto ng paboritong nilagang baka ng asawa, ay nanginginig habang hawak ang tray ng pagkaing puno ng pagmamahal. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahaplos sa kanyang mukha, isang kabaligtaran sa lamig ng tinig ni Anton na tila yelong sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng silid, narinig ni Maribel ang maharot na pagtawa ni Stella, ang babaeng ilang buwan na palang sumisira sa kanyang tahanan nang hindi niya nalalaman. Hindi na nakayanan ng kanyang mga tuhod ang bigat ng katotohanan. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang hiwalay sa kanyang mga daliri at ang porselanang mangkok ay bumagsak sa sahig dahilan upang ang mainit na sabaw ay kumalat sa kanyang mga paa. Ngunit hindi naramdaman ni Maribel ang hapdi ng pagkakapaso sa balat. Mas matindi ang sunog na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. "Maribel, kanina ka pa ba dyan?" Ang tinig ni Anton ay wala man lang bakas ng pagsisisi nang bumukas ng tuluyan ng pinto. Sa halip na pag-aalala, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot habang tinitingnan ang nabasag na pinggan at ang kanyang asawang nakaluhod sa sahig, basang-basa ng sabaw at luha. "Anton, bakit?" 7 taon, Anton. 7 taon akong nagsilbi sa inyo. Tiniis ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ang tanging naisambit ni Maribel sa pagitan ng kanyang mga hikbi na tila nananakit sa kanyang lalamunan. Hindi pa siya nakakatayo nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na pababa mula sa ikalawang palapag. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagkukunwari, tila isang kontrabidang handang-handa sa kanyang susunod na galaw. "Anong kaguluhan ito, Anton?" "Maribel, pati ba naman ang hapunan ng asawa mo ay hindi mo kayang ingatan? Wala ka na talagang nagawang tama sa bahay na ito." Ang bulyaw ni Doña Carmen, nilapitan nito si Maribel at walang pakundangang tinapakan ang laylayan ng damit ng manugang. "At huwag ka nang magmalinis. Alam ko ang ginawa mo. Nasaan ang mga alahas ko na nawawala sa aking kwarto? Ikaw lang ang pumasok doon kanina." Nanlaki ang mga mata ni Maribel. "Hindi totoo yan, Mama. Wala akong kinuha. Ang perang iniipon ko sa drawer ko, iyon ang nawawala. Pera yon para sa gamot at ospital ni Leo." Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Doña Carmen habang nakatingin kay Anton. "Nakikita mo na, anak? Magnanakaw na. Sinungaling pa. Gagamitin pa ang sariling anak para pagtakpan ng kanyang kasalanan. Pinalayas mo na ang babaeng yan bago pa niya tuluyang ubusin ang yaman natin." Tumingin si Maribel kay Anton, umaasang makikita ang kahit katiting na tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang malupit na pagpapasya. Nilapitan siya ni Anton, hinawakan sa braso ng mahigpit, at kinaladkad patungo sa pintuan ng bahay. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpunit sa kanyang pagkatao. "Bitawan mo ako, Anton. Si Leo, ang anak natin, nilalagnat siya." Ang sigaw ni Maribel habang sinusubukang kumawala. Ngunit tila nabingi na ang asawa sa tawag ng kanyang konsensya. Binuksan ni Anton ang malaking pintuan at doon ay bumungad ang madilim na kalangitan at ang malakas na pagbuhos ng ulan na tila nakikiramay sa pait ng sandali.
Kasabay ng marahas na pagtulak sa kanya palabas, tinapon ni Anton ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang lampin at damit ni Leo sa putikan. "Huwag na huwag ka nang babalik dito. Isama mo ang anak mong sakitin. Hindi ko kailangan ng asawang magnanakaw at pabaya." Ang marahas na pagkakandado ng gate ay lumikha ng isang tunog na tila nagtatapos sa lahat ng kanyang mga pangarap. Nakaluhod si Maribel sa gitna ng malakas na ulan. Yakap ang kanyang anak na si Leo na nanginginig sa loob ng kanyang mga bisig. Ang init ng katawan ng bata ay tila nagbababala ng isang panganib na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Ang tubig na pumapatak mula sa langit ay humahalo sa kanyang mga luha habang tinitingnan niya ang bintana ng silid kung saan dati siyang natutulog, na ngayon ay masayang nililiwanagan ng presensya ng ibang babae. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila libu-libong karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng baha na nagsisimula nang bumalot sa kalsada, naramdaman ni Maribel ang unti-unting pagbigat ng katawan ni Leo. Ang bata ay hindi na umiiyak. Ang paghinga nito ay naging mababaw at mabilis. Sa sandaling iyon, isang katanungan ang pilit na humahalukay sa kanyang isipan, isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng unos. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagtitiis ng isang inang tinalikuran ng mundo, at mayroon pa bang liwanag na naghihintay pagkatapos ng gabing ito na tila wala ng katapusan? Ang liwanag ng dalawang bilog na ilaw mula sa isang itim na sasakyan ay tumama sa nanlalabong mga mata ni Maribel, na tila mga mata ng isang higanteng nagmamasid sa kanyang paghihirap. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang tigil, bawat patak ay naglalabas ng tunog ng paghampas sa kalsada at sa lupang naging putik na. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Maribel ang paghinto ng sasakyan at ang dahan-dahang pagbukas ng pinto nito na sinundan ng anino ng isang lalaking mabilis na lumabas at sumulong sa gitna ng baha. Miss, naririnig mo ba ako? Kailangan niyo ng tulong." Ang tinig ay malalim, matatag, ngunit may bahid ng pag-aalalang hindi katulad ng malamig na boses ni Anton. Bago pa man makasagot si Maribel, naramdaman niya ang malalapad na palad na bumuhat sa nangangatog na katawan ni Leo at ang mainit na bisig na umalalay sa kanya upang makatayo mula sa putikan. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng luma, ngunit malinis na katad at ang init ng heater ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang lalaking nasa manibela na nakasuot ng uniforme ng pulis ay hindi na nag-aksaya ng panahon at mabilis na pinatakbo ang sasakyan habang ang mga wiper ay mabilis na humahawi sa tubig sa salamin. Nang makarating sila sa ospital, ang puting liwanag ng mga ilaw sa kisame at ang amoy ng disinfectant ay sumalubong sa kanila. Isang paalala ng malupit na katotohanan. Habang ang mga nurse ay mabilis na kinuha si Leo upang suriin, naiwan si Maribel sa waiting area, basang-basa at tila isang ligaw na kaluluwang walang patutunguhan. Doon niya lamang napagmasdan ng maayos ang lalaking sumagip sa kanila, si Police Master Sergeant Gabriel. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakaintindi sa bawat sugat na hindi nakikita, at ang bawat kilos niya ay puno ng disiplina, ngunit may kasamang malasakit. "Huwag kang mag-alala, ma'am. Ligtas na ang anak mo," sabi ng doktor. Dala lang ito ng matinding pagkapagod at lagnat, pero kailangan siyang obserbahan. Ang malumanay na sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tubig kay Maribel. Nang magtagpo ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Maribel ang isang kuryente ng hiya at pasasalamat. Ang kanyang mga kuko ay puno pa ng putik mula sa kalsada, samantalang ang mga kamay ni Gabriel ay malinis at matibay. Nang dumating ang sandali ng pagbabayad sa counter, nakita ni Maribel ang halaga sa papel at tila muling gumuho ang kanyang mundo. Wala siyang kahit isang sentimo. Ang kanyang tanging dala
ay ang damit sa kanyang likod at ang kanyang dignidad na durog na durog na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na hinuhubad ang kanyang murang singsing sa daliri. Ang tanging alaalang natitira mula sa 7 taon ng pagiging asawa ni Anton. Sir, ito lang po ang meron ako. Isanglan niyo po muna ito, pambayad lang sa gamot ni Leo. Babayaran ko po kayo, promise, magtatrabaho ako. Ang pagsusumamo ni Maribel habang ang kanyang tinig ay nababasag ng hikbi. Ngunit bago pa man mailapag ang singsing sa palad ni Gabriel, marahan itong itinulak pabalik ng pulis. Itago niyo yan, Mama Maribel. Hindi ko kailangan ng sangla. Binayaran ko na ang bill niyo. Mas kailangan yan ng anak niyo kapag lumabas na siya rito. Ang sagot ni Gabriel, ang kanyang titig ay hindi mapanghusga, kundi puno ng isang uri ng respeto na tila isang banyaga sa pandinig ni Maribel. Hindi lahat ng tulong ay may bayad. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong maniniwala na kaya nating bumangon. Dinala sila ni Gabriel sa isang maliit na kwarto sa likod ng presinto ng pulisya. Isang pansamantalang matitirhan na malayo sa karangyaan ng mansyon ni Anton, ngunit punong-puno ng pakiramdam ng seguridad. Habang mahimbing na natutulog si Leo sa maliit na kama, naupo si Maribel sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa salamin, na tila mga luhang hindi na matapos-tapos. Kinaumagahan, pagkagising ni Maribel, wala na ang bulto ni Gabriel sa pinto. Ang tanging naroon ay ang sikat ng araw na sumisilip sa kurtina at ang amoy ng sariwang tinapay. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ni Leo, nakita niya ang isang puting sobre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang ilang libong piso at isang kapirasong papel na may nakasulat sa magandang sulat kamay. Walang pangalan, walang hinihinging kapalit, tanging ang mga salitang, "Para sa panimula niyo ni Leo, huwag mong kakalimutang ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa kung paano ka itinapon ng iba." Habang hawak ang sobre, naramdaman ni Maribel ang muling pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang panibagong uri ng sakit. Ang sakit ng pagtanggap ng kabutihan matapos ang mahabang panahon ng kalupitan. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit tila mas kilala niya ang kaluluwa ni Maribel kaysa sa lalaking nangako sa kanya ng habang buhay sa harap ng altar? Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ni na Anton ay tila isang mapait na paalala sa nagdaang gabi. Tuyo na ang kalsada, ngunit ang mga bakas ng putik sa kanto ay tila mga pilat na hindi basta-basta mabubura. Naglakad si Maribel patungo sa pamilyar na gate. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng isang lumang bestido na ipinahiram ng isang babaeng pulis sa presinto. Isang damit na malayo sa mamahaling sutla na nakasanayan niyang isuot noong siya pa ang tinitingalang asawa ng isang negosyante. Sa bawat metrong inilalapit niya sa bahay, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid mula sa likod ng mga kurtina ng mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya ng may ngiti. Ngunit ngayon ay tila may dalang lason sa kanilang mga titig. Nadatnan ni Maribel ang isang kumpol ng mga tao sa tapat ng kanilang gate. Sa gitna ng lahat ay si Doña Carmen, nakasuot ng itim na tila nagluluksa, habang hawak ang isang panyo at nagpapahid ng mga luhang hindi naman bumabasa sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga punyal na itinutusok sa dangal ni Maribel sa harap ng mga usisero. Ang sakit-sakit sa loob, mga mare. Inaring anak ko siya. Ibinigay ko ang lahat, pero ninakawan pa kami at sumama sa kung sinong lalaki. Iniwan ang anak niyang may sakit para lang sa sariling kaligayahan. Ang malakas na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Lumilikha ng tunog ng pagkondena mula sa mga taong nakikinig. "Mama, hindi totoo yan. Nandito ako para kunin ang mga gamit ni Leo. Parang awa niyo na. Buksan niyo ang gate."
Ang sigaw ni Maribel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at kahihiyan, ngunit sa halip na awa, ang kanyang asawang si Anton ang lumabas mula sa loob ng bahay. Wala na ang Anton na dati niyang minahal. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking puno ng pagkamuhi at takot na mabunyag ang sariling kasalanan. Lumapit si Anton sa rehas ng gate at tinitigan siya ng may pandidiri. Habang sa likuran nito ay nakasilip si Stella, ang babaeng pinalit sa kanya, na may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. Wala kang gamit na makukuha rito, Maribel. Lahat ng narito ay binili ko gamit ang pera ko. Kung gusto mong magsimula ng bagong buhay kasama ang pulis mo, gawin mo nang wala kaming kinalaman. At huwag mo nang susubukang lumapit uli dahil handa akong ipakaladkad ka sa mga otoridad dahil sa pagnanakaw mo sa nanay ko. Ang banta ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang pag-asang mabago. Ang bawat salita niya ay sinasabayan ng marahas na paghawak sa rehas ng bakal na lumilikha ng tunog ng pagtataboy na mas masakit pa sa anumang sampal. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Maribel si Aling Nena, ang kapitbahay na palagi niyang binibigyan ng pagkain noong wala itong makain, at ang tanging tao na itinuring niyang kaibigan sa subdivision na yon. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Aling Nena at bumulong sa katabi nito. Sayang, akala ko pa naman mabait, magnanakaw pala. Ang sandaling iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Maribel. Doon niya natanto na sa mundong ito, ang katotohanan ay madaling malunod sa ingay ng mga kasinungalingan kung wala kang kapangyarihan. Hindi na sumagot si Maribel. Pinahid niya ang kanyang mga luha, tumayo ng tuwid, at tinitigan si Anton sa huling pagkakataon nang walang bakas ng pagmamakaawa. Tinalikuran niya ang mansyon, ang mga gamit na pinaghirapan niyang ayusin, at ang mga taong kailanman ay hindi siya tunay na kinilala. Naglakad siya palayo habang ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang panata ng paglaya. Ngunit sa bawat metrong layo niya sa bahay na yon, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nababawasan, kundi lalong tumitindi dahil sa katanungang hindi niya alam kung paano sasagutin. Pagbalik niya sa maliit na silid sa likod ng presinto, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang mahinang tinig mula sa kama. Si Leo ay gising na. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit puno ng pagtataka habang tinitingnan ang paligid na hindi pamilyar sa kanya. "Mama, nasaan po tayo? Nasaan si Papa?" Ang tanong ng bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na humahanap sa pamilyar na init ng kanilang tahanan. Napaluhod si Maribel sa tabi ng kama, yakap ang kanyang anak habang ang kanyang puso ay tila muling nadudurog sa libu-libong piraso. Paano niya sasabihin sa isang 5 taong gulang na bata na ang amang hinahanap nito ang siya mismong nagtapon sa kanila sa gitna ng unos? Paano niya maipapaliwanag na mula ngayon, ang tanging pamilyang mayroon sila ay ang bawat isa sa gitna ng mundong tila wala ng puwang para sa kanila? Ang bawat barya at papel na nasa palad ni Maribel ay tila may sariling bigat. Isang uri ng bigat na hindi nanggagaling sa material na halaga, kundi sa pagkakataong ibinigay sa kanya upang muling mabuo ang kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagiging anino sa mansyon ni Anton, lumabas si Maribel patungo sa palengke ng may layunin. Ang ingay ng mga tindero, ang kulay ng mga sariwang gulay, at ang amoy ng lansa at pampalasa ay tila isang symphony ng buhay na matagal na niyang nakalimutan. Pinili niya ang pinakamagandang klase ng karne ng baboy, ang pinakamasarap na tuyo at suka, at ang mga sariwang bawang na magbibigay ng buhay sa kanyang unang luto. Sa loob ng maliit na sulok sa likod ng presinto na pinahintulutan ni Gabriel na gamitin niya, ang usok mula sa kalan
ay dahan-dahang pumailan lang sa hangin. Ang tunog ng bawang at sibuyas na humahalik sa mainit na mantika ay tila isang awit ng pagsisikap na nagpabukadkad sa bango ng adobo at menudo. Habang hinahalo ni Maribel ang sarsa, ang bawat ikot ng kanyang sandok ay puno ng panalangin. Panalangin na sana ay magustuhan ito ng mga taong makakatikim dahil dito nakasalalay ang gatas at kinabukasan ni Leo. Ang init mula sa apoy ay nagpalabas ng mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito alintana. Mas matamis ang pagod na alam mong para sa sarili mong dangal. Ma Maribel, ang bango yata ng niluluto niyo rito. Parang amoy ng kusina ni nanay noong bata pa ako. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Kapapapasok pa lamang ng pulis mula sa magdamag na duty at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkapagod. Ngunit nang makita niya si Maribel na abala sa pagluluto, ang kanyang muka ay agad na gumaan. Tumayo si Gabriel sa pintuan, pinagmamasdan ang bawat kilos ng babae nang may tahimik na paghanga. Nakita niya kung paano maingat na pinupunasan ni Maribel ang gilid ng kawali. Isang maliit na detalye na nagpapakita ng kanyang malasakit sa ginagawa. Sir Gabriel, pasensya na po kung medyo mausok. Sinubukan ko lang pong magluto para maialok sa mga kasamahan nyo. Baka po kasi nagugutom na kayo sa trabaho. Ang tugon ni Maribel habang bahagyang nahihiya. Inabutan niya si Gabriel ng isang platong may kanin at mainit na adobo. Ang bawat subo ni Gabriel ay sinabayan ng marahang pagtango. Isang pagkilala sa lasa na hindi lamang dila ang inaabot, kundi pati na rin ang puso. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi na mailap. Ito ay punong-puno ng pag-unawa at isang uri ng ugnayan na nagsisimula nang tumubo sa gitna ng 2 taong kapwa may mga pilat ng nakaraan. Nang magsimulang magsidatingan ng ibang mga pulis, mabilis na naubos ang mga inihandang pagkain ni Maribel. Ang bawat pasasalamat at papuri sa kanyang luto ay tila mga haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa dulo ng araw, nang bilangin ni Maribel ang kanyang kinita, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga alabi. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngabang ngiti ng tagumpay. Inilagay niya ang mga barya sa kanyang bulsa at tinitigan si Leo na payapang naglalaro sa tabi. Sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya ang basurang itinapon ni Anton sa ulan. Siya na si Maribel, ang inang kayang itaguyod ang kanyang anak sa sariling pawis at diskarte. Ngunit ang kapayapaang yon ay tila pansamantala lamang. Habang inililigpit ni Maribel ang kanyang mga kagamitan, isang marangya at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng presinto, isang sasakyang pamilyar sa kanyang mga mata. Ang pagbukas ng pinto nito ay sinabayan ng paglabas ng isang pares ng sapatos na may matutulis na takong at ang amoy ng mamahaling pabango na tila sumusulasok sa bango ng kanyang pagkain. Si Stella ay nakatayo roon, nakasuot ng sunglasses at isang mapanuyang ngiti, habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. Ang bawat hakbang nito, patungo kay Maribel ay tila isang babala ng panibagong bagyong paparating na mas malakas pa sa huli. Ang bawat hakbang ni Stella, patungo sa maliit na karenderya ni Maribel, ay tila isang paglapastangan sa katahimikang pilit na binuo ng huli sa loob ng nakalipas na mga araw. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumasalungat sa bango ng bawang at luya. Isang matapang na paalala ng mundong pilit na kumikitil sa dangal ni Maribel. Tinanggal ni Stella ang kanyang sunglasses at ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid ng may halong pandidiri mula sa mga lumang upuang kahoy hanggang sa mga kalyong nasa kamay ni Maribel. So ito na pala ang bagong buhay mo. Isang hamak na tindera sa tabi ng presinto. Nakakadiri, Maribel. Mula sa mansyon, bumagsak ka sa ganitong kalagayan. Ang boses ni Stella ay puno ng pang-uuyam
habang inilalapag niya ang isang pirasong papel at isang tseke sa ibabaw ng lamesang puno ng mantsa ng toyo. I'm offering you a way out. Pirmahan mo na ang annulment papers na ito at tanggapin mo ang tseke. Sapat na yan para makalipat kayo ng anak mo sa lugar na hindi ganito kasangsang. Tinitigan ni Maribel ang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang mabigyan si Leo ng komportabling buhay sa loob ng ilang taon. Ngunit nang magtama ang kanyang paningin kay Stella, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang klase ng apoy na matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahan niyang itinulak ang tseke pabalik sa harap ng babae. Ang kanyang kamay ay matatag, walang panginginig. Ang dangal ko at ang karapatan ni Leo sa kanyang ama ay hindi nabibili ng pera niyo, Stella. Sabihin mo kay Anton, kung gusto niya ng kalayaan, harapin niya ako. Huwag siyang magpadala ng aso para gawin ang maruming trabaho niya. Umalis ka na rito bago ko pa makalimutang ang karinderyang ito ay para sa mga taong may respeto. Ang mahinahong tugon ni Maribel, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang pader na hindi matitibag. Namutla si Stella sa galit. Mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit at lumakad pabalik sa kanyang sasakyan, habang ang bawat hakbang ng kanyang takong ay lumilikha ng tunog ng pagkatalo sa semento. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay muling nagdilim at ang ulan ay nagsimulang humampas sa bubungang yero ng maliit na silid. Ang bawat patak ng tubig na tumatagos sa mga butas ng bubong ay tila mga paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit bago pa man mabasa ang higaan ni Leo, isang anino ang tumakip sa liwanag ng buwan. Si Gabriel ay naroon, bitbit ang ilang piraso ng martilyo at pako. Sa ilalim ng madilim na gabi, ang bawat paghampas ng bakal sa yero ay tila isang awit ng proteksyon. Hindi nagsalita si Gabriel, sapat na ang kanyang presensya upang punan ang katahimikan. Pagkatapos ayusin ang bubong, naupo ang dalawa sa maliit na beranda, habang ang lamig ng hangin ay pilit na nilalabanan ng init ng 2 basong kape. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang sumasayaw sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, hindi naramdaman ni Maribel ang pangangailangang magpaliwanag. Inusog ni Gabriel ang kanyang upuan ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Maribel ang init mula sa braso ng lalaki, ngunit hindi sapat upang ito ay maging mapangahas. Ang kanilang mga siko ay nagdampi ng napakaingat, isang maliit na ugnayan na nagdulot ng isang kakaibang pintig sa dibdib ni Maribel, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon kasama si Anton. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Ang bulong ni Maribel, ang kanyang paningin ay nakatuon sa madilim na kalsada. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Wala kang dapat bayaran, Maribel. Ang makita lang kayong ligtas ni Leo ay sapat na sa akin. Ang tugon ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ng babae. Sa sandaling iyon, lumabas si Leo mula sa loob. Bit-bit ang isang pirasong papel na may drawing ng isang lalaking may kapa at may dalang baril. Isang superhero na kamukha ni Gabriel. Inabot ng bata ang papel sa pulis nang may matamis na ngiti. Ang munting kilos na yon ay nagpalambot sa matitigas na puso ng mga matatanda. Isang paalala na sa gitna ng bawat unos, may mga anghel na ipinapadala ang langit. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabasag nang pumasok si Maribel sa loob upang iligpit ang mga gamit ni Leo para sa pagpasok sa eskwela kinabukasan. Hinalughog niya ang maliit na cabinet. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na naghahanap sa pagitan ng mga damit at papeles. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang birth certificate ni Leo, ang tanging dokumentong nagpapatunay ng kanyang karapatan bilang ina at ang koneksyon ng bata sa kanyang ama, ay wala na sa pwesto nito.
Ang tanging naiwan ay ang bakanteng espasyo na tila isang itim na butas na humihigop sa lahat ng kanyang pag-asa. Sino ang kumuha nito? At ano ang balak nilang gawin sa kinabukasan ng kanyang anak? Sa loob ng mansyong dati ay puno ng ningning at kaayusan. Isang malamig na katahimikan ang dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng mga silid. Ang mga alikabok ay nagsisimula nang mamuo sa ibabaw ng mga mamahaling muebles, isang patunay na ang kamay na dating nag-aalaga rito ng may pagmamahal ay wala na. Sa loob ng kanyang silid, si Stella ay nakaupo sa harap ng isang laptop. Ang tanging liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng isang nakakangilabot na anyo sa kanyang mukha. Ang bawat pagpindot niya sa mga letra ng keyboard ay dahan-dahang lumilikha ng tunog sa katahimikan, habang maingat niyang inililipat ang mga pondo mula sa account ng kumpanya ni Anton patungo sa kanyang sariling lihim na bank account. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan, tila isang mandaragit na dahan-dahang o inuubos ang biktima mula sa loob. Sa kabilang panig ng bahay, sa malawak na salas, ang tensyon ay tila isang tali na anumang sandali ay mapuputol. Si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kapayapaan. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos ay ngayon ay may mga bakas na ng pagkagat dahil sa kaba. Anton, anak, kailangan ko ng pera. May mga utang ako sa club na kailangang bayaran bago matapos ang linggong ito. Nakakahiya sa mga amigas ko kung hindi ako makakabayad. Ang reklamo ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Habang tinitingnan ng kanyang anak na abala sa pagbabasa ng mga ulat na tila hindi maganda ang ibinabalita. Ma, naman, wala tayong budget para sa mga sugal mo. Hindi mo ba nakikita? Bumagsak ang sales natin ngayong buwan. At itong si Stella, puro luho ang inaatupag simula nang lumipat dito. Ang gulo-gulo na ng bahay na isitubeng papagpamo. Ang asik ni Anton habang marahas na ibinabagsak ang mga papeles sa lamesa na lumilikha ng tunog ng pagbagsak na nagpayanig sa mga kristal na baso. Tumayo si Anton at pumunta sa kanyang cabinet upang kumuha ng malinis na kasuotan. Ngunit bawat drawer na binubuksan niya ay puno ng gulo. Wala siyang mahanap na plansadong polo o kahit malinis na medyas. Sa sandaling iyon, isang mabilis na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang imahe ni Maribel na laging gising ng maaga, tinitiyak na ang lahat ng kanyang gamit ay maayos at mabango bago pa man siya magmulat ng mata. Isang pait na pagsisisi ang dumaan sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong itinatwa dahil sa kanyang naglalagablab na ego. Habang ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa mansyon ng mga kalaban, ang liwanag naman ay patuloy na nagniningning sa maliit na karenderya ni Maribel. Ang amoy ng masarap na nilagang baka at pinatisang manok ay sumasayaw sa hangin, na tila isang paanyaya sa bawat taong dumadaan sa harap ng presinto. Si Maribel ay abala sa pag-aayos ng mga sangkap nang lumapit sa kanya ang isang opisyal ng barangay. Bit-bit ang isang malaking balita. Maribel, nakapili na ang komite. Ikaw ang kinuha naming caterer para sa paparating na piyesta ng ating barangay. Gustong-gusto ng mayor ang lasa ng luto mo nung huling nagpadala ka ng sample sa munisipyo. Napakalaking order nito, kaya ihanda mo na ang iyong kusina. Ang masayang balita ng opisyal. Ang puso ni Maribel ay tila gustong lumundag sa tuwa. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa pagluluto sa ilalim ng init ng araw ay nagkaroon ng katuturan. Napatingin siya kay Gabriel na noon ay nakatayo sa di kalayuan. Binabantayan siya ng may matamis na ngiti. Ang munting tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa muling pagtayo ng kanyang nasirang dangal. Ang bawat saing ng kanin at paghalo ng ulam ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang hindi na muling yuyuko sa sinumang mang-aapi sa kanya. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay may nakatagong panganib.
Ang piyesta ng barangay ay hindi lamang isang pagdiriwang ng sining at pagkain. Ito rin ang sandali kung saan ang lahat ng mahahalagang tao sa bayan ay magtitipon-tipon. Bilang isa sa mga pangunahing donor ng barangay, si Anton ay inaasahang dadalo kasama ang kanyang ina at si Stella. Habang inihahanda ni Maribel ang listahan ng mga lulutuin, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok na tila isang babala mula sa tadhana. Ang nakatakdang paghaharap sa gitna ng maraming tao ay hindi na maiiwasan. Magagawa kaya ni Maribel na panindigan ang kanyang bagong anyo sa harap ng lalaking bumasag sa kanyang puso, o ang mga pilat ng nakaraan ay muling bubukas sa oras na magtagpo ang kanilang mga paningin sa harap ng buong bayan? Ang makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin at ang tunog ng mga instrumentong nagbibigay ng buhay sa kalsada ay tila isang malakas na hiyaw ng pagdiriwang para sa buong barangay. Ang bawat sulok ay puno ng mga tao, mga tawanan, at ang nakakaakit na amoy ng iba't ibang putahing Pilipino na sadyang nagpapagutom sa mga dumadaan. Sa gitna ng katuwaang ito, isang makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bulwagan. Bumaba si Anton nang may pambihirang yabang. Suot ang kanyang mamahaling barong at isang relo na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Inaasahan niyang makikita ang kanyang dating asawa na marusing, pagod, at nagmamakaawa sa pansin ng mga tao habang nagluluto sa isang madilim na sulok. Ngunit nang bumukas ang pinto ng pansamantalang kusina sa gilid ng bulwagan, tila tumigil ang mundo ni Anton. Lumabas si Maribel na suot ang isang malinis at puting apron sa ibabaw ng isang simpleng bestidong kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay maaliwalas, walang bakas ng pait, kundi puno ng kumpiyansa. Pinagkaguluhan siya ng mga opisyal ng barangay at maging ng mayor na paulit-ulit na pinupuri ang kanyang nilutong hamonado at kare-kare. Ang bagong Maribel ay hindi na ang babaeng basang-basa sa ulan. Siya na ngayon ang sentro ng paghanga ng lahat. Ang babaeng ang bawat luto ay nagdadala ng ngiti sa mga labi ng kanyang kapwa. Hindi matanggap ni Anton ang nakikita. Ang kanyang ego na kasing taas ng gusali ay dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Lumapit siya kay Maribel nang may mapang-uyam na ngiti. Pilit na itinatago ang kanyang pagka-insulto sa harap ng maraming tao. So, ito na pala ang kinalabasan mo? Pagkatapos mong umalis sa mansyon ko, nauwi ka lang sa pagiging tagaluto ng barangay? Hindi mo ba naiisip na nakakahiya sa pangalan ko na ang asawa ko ay nagpapawis dito sa harap ng lahat para lang sa barya? Ang mahinang bulong ni Anton, ngunit ang bawat salita ay puno ng lason. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Maribel upang hilahin ito palayo. Isang tangka na muling kontrolin ang buhay na matagal na niyang winasak. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ng babae, isang matibay na kamay ang humarang sa kanya. Si Gabriel ay naroon, nakatayo ng matuwid sa kanyang uniforme, ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Tinitigan ni Gabriel si Anton nang diretso sa mga mata, isang tingin na walang takot, ngunit puno ng awtoridad. Sir, ang babaeng kinakausap niyo ay ang pinararangalan nating caterer ngayong araw. Ang mayor mismo ang nag-imbita sa kanya. Kung wala kayong magandang sasabihin tungkol sa serbisyo niya, mawalang galang na. Pero marami pang bisita ang naghihintay. Ang mahinahong pahayag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat titik ay nagdala ng matinding hiya kay Anton. Ipinakita ni Gabriel ang isang uri ng respeto na hindi kailanman naibigay ni Anton kay Maribel sa loob ng 7 taon. Ang pagtrato sa kanya bilang isang taong may dangal at halaga. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Leo mula sa loob ng bulwagan, bitbit ang isang maliit na baso ng juice. Nang makita ng bata ang kanyang ama,
Sa halip na tumakbo palapit dito ng may katuwaan, ay biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang takot ay rumehistro sa mga mata ng bata at mabilis siyang nagtago sa likod ng mga binti ni Gabriel, mahigpit na kumakapit sa uniforme ng pulis. Ang kilos na yon ni Leo ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Anton, mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ang sarili niyang dugo at laman ay mas panatag sa piling ng isang banyaga kaysa sa kanya. Umalis si Anton, nabitbit ang isang napulpol na igo at naglalagablab na galit sa kanyang dibdib. Habang papasok siya sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa labis na kahihiyan at inggit. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinapon niya ay mas maligaya at mas iginagalang na ngayon kaysa noong kasama niya. Habang pinatatakbo niya ang sasakyan palayo sa pagdiriwang, ang boses ng mayor na pumupuri kay Maribel ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang nawala. Sa kabilang banda, si Stella, na kanina pa nakamasid mula sa loob ng sasakyan, ay may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Habang tinitingnan niya ang galit na mukha ni Anton, isang mapanganib na plano ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Alam niyang ang pagbabalik ni Maribel sa buhay ni Anton ay isang banta sa lahat ng kanyang ninakaw at pinagplanuhan. Kung hindi niya tuluyang mawawasak ang bagong buhay ni Maribel, baka ang lahat ng yaman na hawak niya ngayon ay mabawi rin sa isang iglap. Ano ang kayang gawin ng isang babaeng sakim upang protektahan ang kanyang mga nakaw na sandali? At hanggang saan aabot ang kanyang kalupitan upang masiguro na hindi na muling makakabangon ang babaeng tunay na may-ari ng lahat? Ang bawat silid sa mansyon ni Anton ay tila may dalang lamig na sumusuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang uri ng katahimikan na hindi nagpapahiwatig ng kapayapaan, kundi ng isang malaking kawalan. Ang dati ay nagliliwanag na mga chandelier ay tila nawalan na ng kislap, at ang mga diamanteng palamuti sa dingding ay nagmistulang mga matang nanunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Wala na ang amoy ng masarap na hapunan na dati ay sumasalubong sa kanya. Sa halip, ang tanging nalalanghap ni Anton ay ang amoy ng alikabok at ang pait ng sarili niyang pagsisisi. Dali-daling tinungo ni Anton ang kanyang opisina. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa kaba. Nang buksan niya ang vault sa loob ng cabinet, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na sahig. Ang vault ay bakante. Wala na ang mga mahahalagang dokumento ng kanyang kumpanya, wala na ang mga titulong nagsisilbing pundasyon ng kanyang yaman, at higit sa lahat, wala na ang mga alahas ni Doña Carmen na itinago niya roon para sa seguridad. Si Stella ay hindi lamang umalis. Tinangay nito ang lahat ng bunga ng kanyang mga maling desisyon. Iniwan siyang lito at tila isang taong hubad sa gitna ng unos. Anton, anak, nasaan ka? Ang boses ni Doña Carmen ay pumailan lang mula sa pasilyo, puno ng takot at panginginig. Pumasok ang matanda sa silid, hawak ang isang pirasong papel na puno ng mga pulang marka ng paniningil. May mga lalaking dumating sa gate kanina, anak. Sinasabi nilang kukunin daw nila ang mansyon kung hindi tayo makakapagbayad ng utang sa susunod na 20 oras. Anong nangyayari? Nasaan si Stella? Wala na siya, ma. Nilimas niya ang lahat. Ang tanging naisagot ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Nang marinig ito ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging gurgur at kap, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sobrang gulat at sakit. Dahan-dahang bumagsak ang matanda sa sahig. Ang kanyang katawan ay tila isang poste na nawalan ng pundasyon. Lumabas si Anton sa kalsada, pawisan at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay na dati ay tinitingnan niya ng may pagmamataas. Ngunit sa bawat pintong kanyang kumatok,
walang bumukas. Ang mga bintanang dati ay laging nakasilip sa kanya ay ngayon ay mahigpit na nakasara. Narinig niya ang mahinang bulungan mula sa kabilang bakod. Hayaan mo sila. Dati kung makapanglait ang matandang yan sa atin, akala mo kung sinong reyna. Ngayong wala ng pera, mararamdaman din nila ang hirap. Ang bawat salita ng mga kapitbahay ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran, isang malupit na paalala ng kanyang karma. Sa loob ng ospital, habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina na puno ng mga tubo at makina, tinitigan ni Anton ang paligid ng may lungkot. Nakita niya sa ilalim ng kama ang isang bagay na nagpadugo sa kanyang puso. Isang lumang tsinelas ni Maribel na naiwan noong gabi ng pagpapalayas dito. Ang tsinelas ay may bakas pa ng putik, payak, at 100% kabaligtaran sa mga mamahaling stilettos ni Stella. Doon lamang niya natanto ang halaga ng tunay na pag-aaruga na itinapon niya para sa isang huwad na kinang. Naalala niya kung paano siya alagaan ni Maribel nang may lambing tuwing siya ay may sakit. Isang uri ng pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit kay Anton sa waiting area. Hindi ito doktor, kundi isang abogado na may dalang isang itim na folder. Mr. Anton, inutusan ako ng kliyente kong si Stella bago siya umalis ng bansa. May iniwan siyang sorpresa para sa inyo, ang sabi ng abogado nang may malamig na tinig. Inabot nito ang isang dokumento na may selyo ng korte. Nang basahin ni Anton ang pamagat, ang bawat titik ay tila mga kidlat na sumabog sa kanyang paningin. Ito ay isang petisyon upang bawiin ang kustodya ni Leo mula kay Maribel, gamit ang mga pekeng ebidensya ng pagpapabaya na mismong si Anton ang nag-utos gawin noon para saktan ang kanyang asawa. Ngayon, ang sarili niyang kasinungalingan ay nagagamit na upang tuluyang ilayo sa kanya ang tanging anak na natitira sa kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, paano niya mapipigilan ang isang makinang siya rin ang bumuo? Ang sikat ng araw sa labas ng maliit na karenderya ni Maribel ay tila walang pakialam sa bigat ng hanging dala ng isang pamilyar na sasakyan na huminto sa tapat nito. Hindi pa man lubos na nakakabangon si Anton mula sa pagkakabaon sa utang, ay nagawa pa rin nitong humiram ng pera upang mapanatili ang isang huwad na anyo ng kapangyarihan. Lumabas siya ng sasakyan nang may bakas ng pilit na yabang, habang ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang babala ng panibagong gulo. Sa loob ng kusina, napatigil si Maribel sa pag-aayos ng mga baso nang maramdaman niya ang pamilyar na amoy ng pabango na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng matinding pait at takot. Anong ginagawa mo rito, Anton? Hindi ba't malinaw na ang lahat? Wala ka ng puwang sa buhay namin. Ang matatag na bungad ni Maribel, bagaman sa loob niya ay tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nanginginig sa takot. Tumingin si Anton sa paligid ng karinderya nang may mapanuring mga mata. Tinitingnan ang bawat sulok na puno ng mga simpleng kagamitan. Napunta lang ako rito para sa anak ko, Maribel. Tingnan mo ang lugar na ito. Ang dumi, ang liit, at amoy usok. Sa tingin mo ba ay nararapat ang anak ko sa ganitong uri ng pamumuhay? Isang bata na lumaki sa mansyon, ngayon ay namumuhay sa likod ng isang presinto. Ang bulyaw ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Habang nagsasalita siya, lumabas si Leo mula sa maliit na silid, bit-bit ang kanyang lumang superhero na drawing. Nang makita ng bata ang kanyang ama, tila nag-alinlangan ito. Isang paghahalo ng pananabik at takot ang rumehistro sa kanyang maliliit na mata. Inilabas ni Anton mula sa sasakyan ang isang malaking kahon na may makulay na balot. Leo anak, tingnan mo ang dinala ni Papa para sa'yo. Isang mamahaling remote-controlled car
Hindi katulad ng mga basurang laruan na ibinibigay sa iyo ng pulis na yon. Halika rito, anak. Ang tawag ni Anton nang may pilit na lambing. Dahan-dahang lumapit si Leo, naakit sa kinang ng bagong laruan. Habang si Maribel ay nakatayo lamang sa di kalayuan, ramdam ang bawat hapdi ng pagkakataong ito. Pinanood niya kung paano dahan-dahang nilalason ni Anton ang isipan ng bata. Yumuko si Anton upang pantayan ang taas ni Leo at sa isang mahinang tinig na sadyang ipinaririnig kay Maribel, nagsimulang bumitaw ng mga salitang tila mga punyal. Alam mo ba, Leo? Ang Tito Gabriel mo, hindi mo siya tunay na pamilya. Isang araw, kapag napagod na siya sa pag-aalaga sa inyo, iiwan din niya kayo ni Mama. Pulis siya naman niya, Ma'am Leo. Marami siyang ibang inaasikaso. Pero si Papa hindi kita iiwan. Gusto mo bang sumama sa akin sa isang malaking bahay na maraming laruan? Ang bawat salita ni Anton ay tila isang laso na dahan-dahang nanunuot sa puso ng bata. Lumilikha ng kalituhan sa murang isipan nito. Tumingin si Leo kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at takot na baka totoo ang mga sinasabi ng kanyang ama. Naramdaman ni Maribel ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang takot na mawala ang pagmamahal ng kanyang anak ay mas matindi pa sa anumang hirap na dinanas niya sa ulan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matatag na presensya ang lumitaw sa kanyang likuran. Dumating si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nagmamadali, ngunit puno ng awtoridad. Hindi siya nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng t-shirt na nagpapakita ng kanyang pagiging ordinaryong tao na handang protektahan ang kanyang mahal. Tapos ka na ba, Anton? Dahil kung oo, maaari mo nang lisanin ang lugar na ito. Ang pagmamahal ay hindi nabibili ng mga laruan at lalong hindi ito nabubuo sa pamamagitan ng paninira sa ibang tao. Ang malamig na pahayag ni Gabriel, lumapit siya kay Maribel at marahan itong hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang init mula sa palad ni Gabriel ay tila isang kuryente na nagbalik ng lakas sa buong katawan ni Maribel. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na pangako na hindi nila hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Umalis si Anton nang may kasamang banta. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng kanyang sasakyan ay tila isang huling hiyaw ng pagkatalo. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin, naiwan ang tatlo sa katahimikan ng hapon. Lumapit si Gabriel kay Leo. Lumuhod ito at hinawakan ang balikat ng bata. Leo, ang tunay na pamilya ay ang mga taong nananatili sa tabi mo. Mahirap man o masaya ang buhay, hindi kita iiwan, anak. Ang tapat na pangako ni Gabriel. Yumakap si Leo nang mahigpit kay Gabriel, isang kilos na nagpawi sa lahat ng pangamba ni Maribel. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo, magkasamang nakaupo sina Maribel at Gabriel sa labas. Ang katahimikan ay puno ng mga emosyong hindi na kailangang bigkasin. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Maribel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumalikop sa mga daliri ng babae. Lalaban tayo, Maribel. Hindi ko hahayaang makuha niya ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas. Ang bulong ni Gabriel. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang pangarap ng isang payapang kinabukasan ay tila abot kamay na nila. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling dinurog ng isang hindi inaasahang katok sa pinto. Isang lalaking nakauniforme ng korte ang nakatayo roon. May hawak na isang puting folder. Inabot nito kay Maribel ang isang dokumento na may selyo ng batas. Nang buksan niya ito, ang bawat titik ay tila mga tibo na bumaon sa kanyang lalamunan. Ito ay isang subpina para sa isang kasong child abuse laban sa kanya na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na maging ina dahil sa kanyang pamumuhay sa likod ng presinto at ang panganib na dulot nito sa kalusugan ni Leo.
Ang mundo ni Maribel ay tila muling huminto habang ang bawat pangarap na binuo nila ni Gabriel ay tila unti-unting nilalamon ng isang madilim na hukay na wala ng katapusan. Paano niya mapapatunayan ang kanyang pag-ibig sa harap ng isang batas na tila mas pinapaboran ang kinang ng ginto kaysa sa tibay ng puso? Ang loob ng barangay hall ay puno ng siksikang mga tao at ang alimuom ng hapon ay tila lalong nagpapabigat sa tensyong namamayani sa silid. Ang bawat bulungan ng mga usisero ay tila mga bubuyog na nagliliparan, naghihintay ng susunod na kabanata sa teleserye ng totoong buhay na nagaganap sa kanilang harapan. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Doña Carmen sa isang wheelchair, balot ng itim na belo at may hawak na panyo na paulit-ulit niyang idinadampi sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga balikat ay tila nanghihina, isang mahusay na pag-arte na naglalayong makuha ang simpatiya ng bawat taong nakatingin. "Sir, tingnan niyo po ang ginawa ng babaeng yan sa amin." Ang simula ni Doña Carmen, ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng pait. Pinatuloy namin siya sa aming tahanan, pinakain, at itinuring na parang tunay na anak. Pero ano ang isinukli niya? Ninakawan niya kami. At ngayon ay ginagamit pa ang aking apo upang makuha ang awa ng batas. Wala siyang utang na loob. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang hatol na naglalayong ibaon si Maribel sa kahihiyan. Tumingin ang mga tao kay Maribel nang may pag-aalinlangan, muling nabubuhay ang mga tsismis na dahan-dahan nang namamatay noong mga nakaraang araw. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat alaala ng 7 taong pagkaalipin ay tila nagbabalik sa kanyang isipan. Ang mga gabing wala siyang tulog dahil sa pag-aalaga sa biyenan. Ang mga pagkaing hindi niya matikman dahil kailangang mauna ang pamilya ni Anton. At ang mga masasakit na salitang tinitiis niya para lamang sa kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kinalingang takot ay tila naglaho, napalitan ng isang naglalagablab na paninindigan, utang na loob. Ang mahinahon ngunit matapang na sagot ni Maribel habang tumatayo siya at itinataas ang kanyang mukha upang tingnan ng diretso si Doña Carmen. "Sino po sa atin ang may utang na loob, Mama? Sa loob ng 7 taon, nagsilbi ako sa inyo nang higit pa sa isang katulong. Pinunasan ko ang inyong dumi. Tinalikuran ko ang sarili kong mga pangarap para lang maging maayos ang buhay nyo. At nasaan po ang pasasalamat nyo? Itinapon nyo kami ni Leo sa gitna ng unos nang walang kahit isang sentimo. Matapos nyo pang nakawin ang perang iniipon ko para sa gamot ng aking anak." Ang bawat titik na binitiwan ni Maribel ay tila mga kidlat na nagpatahimik sa buong silid. Isang matandang babae sa hanay ng mga manonood ang dahan-dahang naglabas ng tissue at pinahiran ang sariling luha. Damang-dama ang sakit ng isang inang tinalikuran. Habang sinusubukan ni Anton na sumabat ng may kasinungalingan, tumayo si Gabriel mula sa kanyang kinauupuan. Kinuha niya ang isang tablet at iniharap ito sa chairman ng barangay. "Mayroon po kaming ebidensya, sir. Ito ay video mula sa CCTV ng subdivision noong gabing pinalayas sila. Dito niyo makikita ang katotohanang pilit nilang itinatago." Ang pahayag ni Gabriel. Sa screen ng tablet, malinaw na nakita ang imahe ni Anton habang marahas na itinatapon ang mga gamit ni Maribel sa putikan sa gitna ng malakas na ulan, habang si Leo ay umiiyak at nangangatog sa giniginaw na bisig ng ina. Ang ingay ng bulungan ay agad na napalitan ng mga buntong hininga ng galit at pandidiri patungo kina Anton. Ang mga kapitbahay na dati ay naniniwala sa biyenan ay ngayon ay tila nais nang tumalikod sa kahihiyan ng kanilang nasaksihan. Natapos ang paghaharap ng may babala mula sa barangay. At bagaman, hindi pa tapos ang laban sa korte, naramdaman ni Maribel ang unang bugso ng kalayaan. Habang naglalakad sila ni Gabriel pabalik sa presinto, ang sikat ng araw ay tila mas mainit at mas mapayapa.
Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang pagdiriwang ng maliit na tagumpay ng katotohanan. Salamat uli, Gabriel. Kung wala ka, baka nadurog na naman ako sa harap nila. Ang bulong ni Maribel habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanilang mga kamay na halos magkadikit na sa paglalakad. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagmamahal na tila isang pangako ng proteksyon. Hindi kita pababayaan, Maribel. Tapos na ang panahon ng pagtatago mo sa dilim. Ang tugon ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang matamis na himig sa pandinig ng babae. Ngunit ang ligayang yon ay tila isang mabilis na panaginip na agad na dinurog ng pagdating nila sa presinto. Tumakbo si Maribel patungo sa maliit na silid sa likod kung saan naiwan si Leo kasama ang isang babaeng pulis. Ngunit nang mabuksan niya ang pinto, ang katahimikan sa loob ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang leeg. Ang pinto sa likuran ay bahagyang nakabukas, hinahayaan ng hangin na pumasok at itulak ang mga kurtina. Sa gitna ng sahig, ang mamahaling remote-controlled car na dinala ni Anton noong nakaraang araw ay nakatihaya at wasak, habang ang superhero drawing ni Leo ay nakalubog sa isang basong tubig na natapon. Wala si Leo sa loob ng silid. Ang tanging naroon ay ang bakanteng espasyo na tila isang malaking sugat sa puso ni Maribel na nag-iiwan ng isang katanungang tila walang sagot. Nasaan ang kanyang anak at sino ang may sapat na kalupitan upang ituloy ang digmaang ito hanggang sa huling piraso ng kanyang kaluluwa? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na hakbang ng kamatayan na dahan-dahang sumasakal sa pag-asa ni Maribel. Ang hangin na pumapasok mula sa nakabukas na pinto sa likuran ay may dalang pamilyar na lamig. Isang paalala ng gabi kung kailan ang kanyang mundo ay unang gumuho. Ang wasak na laruang sasakyan sa sahig ay nagmukhang isang bangkay ng mga pangarap na pilit nilang binuo. Hindi na nakapaghintay si Maribel. Tumakbo siya palabas ng presinto. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahampas sa semento habang ang bawat paghinga niya ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang lalamunan. Leo! Leo, anak! Nasaan ka? Ang sigaw ni Maribel ay pumailan lang sa kalsada. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang dahan-dahang pagkulimlim ng langit at ang malungkot na hiyaw ng hangin. Sa kabilang dako, mabilis na kumilos si Gabriel at ang kanyang mga kasamahan. Ang bawat sirena ng mga sasakyan ng pulis na dahan-dahang umiikot sa paligid ay hindi nagbibigay ng kapanatagan, kundi lalong nagpapatindi sa kaba sa dibdib ng ina. Agad na pinuntahan ni Gabriel ang pansamantalang tinutuluyan ni Anton. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Nang buksan ni Anton ang pinto, ang mukha nito ay tila isang lito at tila walang alam na bata. Nasaan si Leo, Anton? Kung itinago mo siya, maniwala ka. Hindi kita sasantuhin. Ang bulyaw ni Gabriel habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ngunit ang takot na rumehistro sa mukha ni Anton ay hindi galing sa pagkabisto, kundi sa tunay na pagkabigla. Doon natanto ni Gabriel na maging ang amang nagtapon sa bata ay walang alam sa kinalalagyan nito. Sa unang pagkakataon, ang dalawang lalaki ay nagkaisa sa isang uri ng pait. Ang pait ng posibilidad na nawala na ang kanilang anak sa gitna ng kawalan. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang suspetya. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan na lumilikha ng tunog ng pagluha ng kalangitan, nahanap ni Gabriel si Leo sa isang madilim at masukal na eskinita, ang mismong lugar kung saan itinapon ni Anton ang mag-ina noong unang gabi ng kanilang trahedya. Nakaupo ang bata sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod at basang-basa ng ulan. Ang maliit na katawan ni Leo ay nanginginig hindi lang sa lamig, kundi sa matinding takot at lito. Tito Gabriel. Ang mahinang tawag ni Leo, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol.
Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Lumuhod siya sa putikan nang walang pakialam sa kanyang uniforme. Inalis ni Gabriel ang kanyang jacket at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na katawan ng bata. Ang init mula sa katawan ni Gabriel ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon sa inosenteng kaluluwa. Bakit ka tumakas, anak? Alam mo bang halos mamatay sa kaba ang mama mo? Ang malumanay na tanong ni Gabriel. Habang pinapahiran ang dumi sa mukha ni Leo, narinig ko po silang nag-aaway dahil sa akin. Sabi po ni Papa, dahil sa akin kaya nahihirapan si Mama. Inisip ko po, kung wala ako, baka mas maging masaya si Mama. Ang sagot ni Leo sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang bawat salita ng bata ay tila isang laso na bumitay sa puso ni Gabriel. Sa gitna ng dilim, nakita ni Gabriel ang anyo ni Maribel na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng mga luhang humahalo sa ulan. Yinakap ng buong higpit ni Maribel ang kanyang anak. Isang yakap na tila gustong ipahiwatig na hinding-hindi na niya ito muling bibitawan. Sa likuran nila, nakatayo si Anton, nakasilong sa ilalim ng isang bubong. Tuyo ang damit, ngunit basang-basa ang kaluluwa sa pagsisisi. Nakita niya kung paano naging mas ama ang isang banyaga kaysa sa kanya. Ang imahe ni Gabriel na nakaluhod sa putikan habang yakap ang mag-ina ay tila isang matalim na salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang pagkukulang. Binuhat ni Gabriel si Leo patungo sa sasakyan habang si Maribel ay nakahawak ng mahigpit sa braso ng pulis. Tila doon lamang siya nakakakuha ng lakas upang huminga. Bago pa man sila tuluyang makaalis, lumapit si Anton nang may panginginig sa boses. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng desperasyon na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Maribel, Gabriel, mag-usap tayo sa huling pagkakataon, isang huling paghaharap. Ang sabi ni Anton, ang kanyang paningin ay nakatuon sa natutulog ng bata. Sa bisig ni Gabriel, papiliin natin ang bata. Kung sino ang sasamahan niya, doon siya mapupunta. Isang huling pagkakataon upang malaman natin kung sino ang tunay na pamilya ni Leo. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang hamon na may dalang takot, isang sugal kung saan ang tanging taya ay ang puso ng isang inosenteng bata. Magagawa kaya ni Maribel na ipaubaya ang desisyon sa kanyang anak? O ang takot na muling maagaw ang kanyang kaisa-isang kayamanan ay tuluyan ng lalamon sa kanyang natitirang tiwala? Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid sa likod ng presinto ay tila isang malawak na karagatan ng pangamba na dahan-dahang lumalamon sa kaisipan ni Maribel. Ang bawat paghinga ni Leo na mahimbing nang natutulog matapos ang kapaguran ng nagdaang araw ay nagbibigay ng kakaibang tunog ng kapayapaan sa gitna ng namumuong bagyo sa puso ng kanyang ina. Nakaupo si Maribel sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak, ang kanyang mahahabang pilikmata, ang maliit na ilong, at ang labi na tila may bakas pa ng pait ng mga salitang narinig nito mula kay Anton. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding takot na tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang lalamunan. Paano kung sa huling paghaharap ay piliin ni Leo ang karangyaan na ipinapangako ni Anton? Paano kung ang murang isipan ng bata ay malason ng mga mamahaling laruan at ng ideya ng isang malaking mansyon na hindi niya kayang ibigay? Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbibigay ng babala ng isang pagkatalo na hindi niya alam kung paano malalampasan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay naglalabas ng tunog ng pagtanda at pagtitiis. Naupo siya sa tabi ni Maribel, hindi nagsasalita. Hinahayaan ang usok mula sa tsaa na dahan-dahang sumayaw sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging isang uri ng komunikasyon
na mas malalim pa sa anumang salita. Natatakot ako, Gabriel. Paano kung mawala siya sa akin? Ang bulong ni Maribel, ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng kawalan ng katiyakan. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katatagan na tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na alon. Inabot ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Maribel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumalikop sa mga daliri ng babae, nagbibigay ng init na tila isang panalangin. Maribel, ang pag-ibig ay hindi isang competition ng material na bagay. Ngunit kahit ano pa ang mangyari, sa paghaharap niyo sa DSWD, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Kung piliin man ni Leo na sumama kay Anton para sa kanyang kinabukasan, o kung manatili man siya sa atin, hinding-hindi kita iiwan. Mananatili ako sa tabi mo. Pupunasan ko ang bawat luha mo at tutulungan kitang bumangon muli. Ang aking pangako ay hindi lamang para sa bata, kundi higit sa lahat, para sa iyo. Ang tapat na pahayag ni Gabriel. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan ni Maribel. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Maribel na siya ay pinahahalagahan hindi bilang isang ina, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng isang madilim at magulong opisina, abala si Anton sa pagbibilang ng kanyang natitirang pera at paghahanda ng mga dokumentong puno ng kasinungalingan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng desperasyon na tila isang hayop na nagigipit. Alam niyang ito na ang kanyang huling baraha upang makuha ang atensyon ng mundo at maibalik ang kanyang nasirang dangal. Gagamitin niya ang lahat, ang kanyang mga luha, ang kanyang mga pangako, at ang bawat butil ng yaman na natitira sa kanya upang makuha ang puso ng bata. Kinaumagahan, bago sila umalis patungo sa opisina ng DSWD, lumuhod si Maribel sa harap ni Leo. Hinawakan niya ang maliliit na balikat ng anak at tinitigan ito ng diretso sa mga mata ng may halong lungkot at pag-asa. Leo, anak, mahal na mahal ka ni Mama. Higit pa sa buhay ko. Ngayon, kakausapin tayo ng mga tao sa opisina. Gusto kong tandaan mo, kahit ano ang maging desisyon mo, kahit sino ang piliin mong samahan, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Malaya ka, anak. Malaya kang piliin kung saan mo nararamdaman na ikaw ay tunay na mahal at ligtas. Ang sabi ni Maribel, ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang puso na pilit niyang binibigay sa bata. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Leo. Ang maliit na noo nito ay kumunot habang pilit na iniintindi ang bigat ng sandali. Ang panginginig ng boses ni Maribel ay hindi niya naitago, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ng anak. Tila kinakabisado ang bawat hibla nito bago ang posibleng paghihiwalay. Tumayo si Maribel at kinuha ang kanyang lumang bag habang si Gabriel ay tahimik na naghihintay sa labas ng pintuan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa uniforme ni Gabriel na nagbibigay dito ng isang anyo ng pagiging matatag at hindi matitinag. Nang maglakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit ang bawat hakbang ay sinasabayan ng marahang pag-alalay ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang init ng palad ng pulis sa kanyang balikat ay tila isang tahimik na kumpas na nagsasabing hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang lalim ng kanilang ugnayan ay sapat na upang punan ang katahimikan ng umaga. Sa loob ng opisina ng DSWD, ang amoy ng lumang papel at ang malamig na buga ng aircon ay sumalubong sa kanila. Isang atmosperang walang emosyon at puno ng formalidad. Nakaupo na roon si Anton, nakasuot ng maayos na polo upang magmukhang kagalang-galang, bagaman halatang puyat at balisa ang kanyang mga mata. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado na abala sa pag-aayos ng mga dokumento
na naglalaman ng mga huwad na paratang laban kay Maribel. Nang makita ni Anton si Leo, agad na nagbago ang kanyang anyo, pilit na ngumiti, at tila isang maamong tupa na handang manlinlang sa harap ng mga otoridad. Leo, halika rito sa tabi ni Papa. May dala akong sorpresa para sa'yo. Ang tawag ni Anton. Ang kanyang tinig ay may halong panginginig na tila isang desperadong pagsisikap. Ngunit si Leo ay nanatiling nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Maribel. Ang kanyang paningin ay nagpapalipat-lipat sa kanyang dalawang magulang. Tila naghahanap ng kasagutan sa isang palaisipang hindi niya lubos na maunawaan. Tinawag na sila ng social worker patungo sa isang maliit na silid. Ang bawat hakbang ni Maribel sa loob ng silid na yon ay tila isang pagpasok sa isang kuta kung saan ang tadhana ng kanyang anak ay ihahatol. Naupo sila sa magkabilang panig ng lamesa, isang distansyang sumasalamin sa layo ng kanilang mga puso. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa paghinga, habang ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa kisame. Tumingin ang social worker kay Leo, isang matandang babae na may mga matang puno ng karanasan at pag-unawa. Leo, anak, nandito tayo para malaman kung saan mo gustong tumira. Gusto naming malaman kung saan ka mas masaya at mas komportable. Huwag kang matakot. Sabihin mo lang ang totoo. Ang malumanay na sabi ng social worker. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ay nakatuon sa maliit na bata na nasa gitna. Naramdaman ni Maribel ang pagtulo ng isang butil ng malamig na pawis sa kanyang sentido. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang dahan-dahang binitawan ni Leo ang kanyang kamay at tumayo sa gitna ng silid. Tumingin ang bata kay Anton na may dalang mga pangako ng yaman at laruan, at pagkatapos ay kay Maribel na walang maialok kundi ang kanyang tapat na pag-ibig at ang simpleng buhay sa likod ng presinto. Sino ang pipiliin ng pusong inosente sa harap ng mundong pilit silang pinaghihiwalay? Mayroon bang sapat na lakas ang pagmamahal ng isang ina upang talunin ang kinang ng mga bagay na hindi naman nakakapagbigay ng tunay na init sa gitna ng unos? Habang dahan-dahang bumubukas ang bibig ni Leo upang magsalita, ang tanging nararamdaman ni Maribel ay ang tindi ng kaba na tila isang malaking alon na handang tumangay sa lahat ng kanyang natitirang pag-asa. Ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay tila isang kawalan ng hangin na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Maribel. Ang pader na kulay puti ay tila naging isang malawak na disyerto, at sa gitna nito ay ang kanyang anak na si Leo, ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga. Nakita ni Maribel ang pawis na dahan-dahang gumagapang sa sentido ni Anton, isang palatandaan ng desperasyon na pilit nitong itinatago sa likod ng isang huwad ng ngiti. Leo, baby, halika rito kay Papa. Ang simula ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta na may dalang lason. Inilabas niya ang isang makintab at mamahaling remote-controlled car na puno ng mga ilaw at kulay. Tingnan mo ito, anak. Bago ito, mabilis at maganda. Kapag sumama ka kay Papa, araw-araw tayong bibili ng ganito. Magkakaroon ka ng sarili mong playroom na kasing laki ng buong bahay niyo ngayon. Hindi mo na kailangang matulog sa maliit na kwarto. Masaya doon, Leo. Maraming pagkain, maraming aircon, at hindi ka na mababasa ng ulan. Ang bawat pangako ni Anton ay tila mga gintong tanikala na naglalayong igapos ang puso ng bata. Tumingin ang social worker kay Leo, naghihintay ng anumang reaksyon. Si Maribel din naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang lumang damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang umaagos, tahimik at walang tunog, habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghinga. Wala siyang maipangakong yaman, wala siyang maipakitang kinang. Ang tanging maibibigay niya
ay ang kanyang mga bisig na laging handang yumakap at ang kanyang pusong handang masaktan para sa anak. Dahan-dahang humakbang si Leo palapit kay Anton. Ang bawat yapak ng maliliit na sapatos ng bata sa semento ay tila isang malakas na hampas sa kaluluwa ni Maribel. Napapikit si Maribel. Hindi niya kayang panoorin ang sandaling tuluyan nang kukunin ng pera ang kanyang kaisa-isang kayamanan. Narinig niya ang masayang buntong hininga ni Anton. Tila naniniguro na sa kanyang tagumpay. Ngunit ang sumunod na sandali ay tila nagpapatigil sa oras. Huminto si Leo sa harap ni Anton, ngunit hindi niya kinuha ang iniaalok na laruan. Sa halip, kinuha niya ang mamahaling kotse at maingat itong inilapag pabalik sa ibabaw ng lamesa sa harap ng kanyang ama. Tumingin si Leo ng diretso sa mga mata ni Anton, isang tingin na puno ng isang uri ng talino at sakit na hindi dapat taglay ng isang 5 taong gulang. Ayoko po nito, Papa. Ang mahinang tinig ni Leo ay tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan. Naalala ko po, noong gabi na umiiyak si Mama sa ulan, tinapon niyo po ang mga gamit namin sa putik. Sabi niyo po, basura kami. Sabi niyo po, wala kaming kwenta. Ang mga laruan po, nasisira. Pero si Mama, kahit wala kaming pagkain, hindi niya ako iniwan. Lagi niya po akong niyayakap para hindi ako lamigin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Anton. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang bawat kasinungalingan ay tila mga basong kristal na bumagsak at nagkadurog-durog sa sahig dahil sa katapatan ng sarili niyang anak. Tumalikod si Leo mula kay Anton at tumakbo ng mabilis patungo sa kabilang panig ng silid. Ngunit hindi siya huminto kay Maribel. Tumakbo siya at umiiyak na yumakap nang mahigpit sa mga binti ni Gabriel ang lalaking nakatayo nang matuwid sa likuran ng kanyang ina. Tito Gabriel, Papa, iuwi mo na po kami ni Mama. Ayoko na po rito. Gusto ko na pong bumalik sa bahay natin sa presinto. Doon po, hindi ako natatakot. Ang pagsusumamo ni Leo habang ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumakapit sa uniforme ni Gabriel. Ang sandaling iyon ay tila isang himala na nagpabuhos ng masaganang luha mula sa mga mata ni Maribel. Naramdaman ni Gabriel ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig upang mapantayan ng bata at yinakap si Leo ng buong higpit, isang yakap ng isang tunay na ama na handang ibuwis ang buhay para sa kanyang pamilya. Isang matinding kuryente ng pagmamahal at responsibilidad ang bumalot sa buong pagkatao ni Gabriel. Iuuwi ko na kayo, anak. Pangako, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo uli. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig din sa matinding emosyon. Sa kabilang panig, si Anton ay tila isang rebultong gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang ego, ay walang saysay sa harap ng pag-ibig na binuo ng malasakit at katapatan. Tumayo ang social worker at tiningnan si Anton nang may halong pait at panghuhusga. Ang hatol ng bata ay mas matimbang pa sa anumang batas ng tao. Habang naglalakad palabas ang tatlo, naiwan si Anton na nakaluhod sa malamig na sahig ng opisina. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Isang pag-iyak ng isang taong huli na ang lahat upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ngunit habang sila ay papaalis, isang huling pagtingin ang ibinigay ni Maribel sa kanyang nakaraan at doon niya natanto na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng kalaban, kundi ang pagkakahanap sa isang pusong handang tumayo sa gitna ng ulan kasama mo ng walang hinihinging kapalit. Ano na ang naghihintay sa kanila sa labas ng gusaling ito at sapat na kaya ang tagumpay na ito upang tuluyan ng mapawi ang lahat ng pilat ng kahapon. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila may dalang pambihirang ginto. Dahan-dahang hinahaplos ang mga dahon na mayroon pang bakas ng hamog.
Wala na ang kulimlim ng bagyo at ang langit ay naging isang malawak na asul na kumot na nagbibigay ng pag-asa sa bawat nilalang. Sa loob ng isang sasakyang dahan-dahang bumabagtas sa kalsada, nakaupo si Maribel sa tabi ni Gabriel habang si Leo ay mahimbing na natutulog sa likuran, yakap ang kanyang superhero drawing. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila isang melodiya ng paglaya mula sa nakaraan. Saan tayo pupunta, Gabriel? Kanina mo pa ako hindi sinasagot. Ang tanong ni Maribel nang may matamis ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahan itong piniga. Ang init ng palad nito ay tila isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi na siya mag-iisa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bagong gawang bahay. Hindi ito kasing laki ng mansyon ni Anton, ngunit ang bawat pader nito ay matibay, yari sa semento at kahoy na may amoy pa ng bagong pintura. Mayroon itong maliit na hardin sa harap at isang malawak na kusina na sadyang idinisenyo para sa isang taong mahilig magluto. Lumabas si Gabriel at pinagbuksan ng pinto si Maribel. Dinala siya sa tapat ng pintuan ng bahay. Maribel, hindi ito mansyon. Hindi ito kasing garbo ng kinalakihan mo. Pero dito, sa loob ng mga pader na ito, hinding-hindi ka na muling kailangang matakot. Walang magpapalayas sa inyo rito dahil ang bahay na ito ay sa iyo. Pangalan mo ang nakapangalan sa titulong ito, ang sabi ni Gabriel habang iniabot ang isang puting folder. Ang mga luha ni Maribel ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang pag-apaw ng kaligayahan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga balikat habang yinakap niya si Gabriel ng buong higpit. Ang bawat hagulhol niya ay tila isang paglilinis sa lahat ng pait na itinago niya sa loob ng 7 taon. Ang bawat pagsasakripisyo niya sa ilalim ng ulan ay tila nagkaroon ng pinakamatamis na bunga sa bisig ng lalaking ito. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang mga kamay ni Maribel. Ang mga kamay na may mga bakas ng kalyo at maliliit na pilat mula sa pagluluto para sa kanila. Hindi siya lumuhod. Sa halip ay tinitigan niya ang mga mata ng babae nang may lalim na tila nakikita ang buong kaluluwa nito. Kinuha ni Gabriel ang isang simpleng singsing mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa daliri ni Maribel. Hayaan mong alagaan ko ang mga kamay na ito, Maribel. Ang mga kamay na nagtaguyod kay Leo at nagbigay ng kulay sa buhay ko. Hindi kita maipapangako ng perpektong buhay, pero ipapangako ko na sa bawat gabi, mayroon kang matatag na balikat na masasandalan at sa bawat umaga, ikaw ang unang liwanag na gusto kong makita. Ang bulong ni Gabriel. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa mukha ni Maribel hanggang sa ang kanilang mga noo ay maglapat. Ang mainit na hininga ni Gabriel sa kanyang balat ay tila isang kuryente ng kilig na nagpabilis sa tibok ng puso ni Maribel. Marahan silang naghalikan, isang halik na puno ng respeto, pag-ibig, at ang pangako ng isang bagong simula na wala ng hangganan. Sa sandaling iyon, nagising si Leo at tumakbo palabas ng sasakyan. Nang makita niya ang kanyang mama at si Gabriel na magkayakap, ang bata ay tumakbo ng mabilis at sumisid sa gitna nilang dalawa. Mama, Tito Gabriel, bahay po natin ito? Ang masayang tanong ni Leo. Binuhat ni Gabriel ang bata at pinaupo sa kanyang balikat, habang ang kabilang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa baywang ni Maribel. Ang kanilang mga tawanan ay pumailan lang sa hangin, mas malakas pa sa anumang tunog ng bagyo. Habang naglalakad sila papasok sa kanilang bagong tahanan, lumingon si Maribel sa huling pagkakataon sa kalsadang kanilang dinaanan. Sa malayo, tila nakikita niya ang anyo ng mansyon ni Anton. Madilim, walang tao, at tila isang multo ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang lahat ng pilat ng kahapon ay naging mga medalya ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, natagpuan ni Maribel ang kanyang tunay na langit. Hindi sa yaman o sa karangyaan, kundi sa piling ng isang pamilyang binuo ng pagpili,
pag-unawa, at isang pag-ibig na hinding-hindi na muling mag-iiwan sa kanya sa gitna ng ulan. Ang bawat pihit ng kamay ng orasan ay tila isang marahang paghakbang patungo sa isang buhay na hindi na binabalot ng takot at pait. Lumipas ang ilang taon at ang bakuran ng bagong tahanan ni na Maribel at Gabriel ay napuno na ng mga halamang namumulaklak, mga saksi sa bawat tawa at kwentong ibinahagi sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang amoy ng sariwang tinapay at masarap na nilaga ay hindi na lamang mula sa isang maliit na karinderya, kundi mula na sa isang maunlad na restaurant na pag-aari ni Maribel, ang Maribel's Home Kitchen, na naging paborito ng buong barangay dahil sa lasa ng pag-ibig sa bawat putahe. Sa isang sulok ng restaurant, nakaupo si Maribel habang pinagmamasdan ng isang lumang dyaryo. Nabasa niya ang balitang tuluyan nang na-auction ang dating mansyon ni na Anton, at ang huling narinig niya ay nakatira na lamang ang mag-ina sa isang maliit at barong-barong na kwarto sa gilid ng riles. Si Anton ay nagtatrabaho na bilang isang kargador, habang si Doña Carmen ay hindi na makaalis sa higaan. Tinitiis ang gutom at ang init ng bubungang lata. Napatawad na ba sila ni Maribel? Ang sagot ay oo. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dating ugnayan. Pinatawad niya sila upang tuluyan ng maputol ang huling tanikalang nag-uugnay sa kanyang puso sa mundong yon ng kalupitan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na pasasalamat dahil ang bawat luhang ibinuhos niya sa ulan ay naging pundasyon ng kanyang kasalukuyang lakas. Nahanap na ba ang tunay na kapayapaan? Kitang-kita ang sagot sa bawat kilos ni Maribel. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang bawat galaw ay puno na ng katiyakan. Kapayapaan ang tawag sa pakiramdam na kapag umuuwi siya sa gabi, alam niyang may naghihintay sa kanyang yakap na hindi nananakit at mga salitang hindi nakakasugat. Ang kanyang kapayapaan ay ang makitang si Leo ay isa na sa mga pinakamatalinong bata sa kanyang paaralan, isang batang hindi na natatakot sa tunog ng ulan, kundi itinuturing itong isang awit ng pagpapala. Si Leo ay lumaking tinitingala si Gabriel, tinatawag itong Papa, nang may buong pagmamalaki dahil natutunan niya mula rito na ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa yaman, kundi sa kung paano nito pinoprotektahan ang mga taong mahal niya. Ano ang aral na iniwan ng bagyong ito sa kanilang mga buhay? Ang pamilya ay hindi palaging nagmumula sa dugo. Kung minsan, ito ay binubuo ng mga taong piniling manatili kapag ang lahat ay tumalikod na. Ang pagiging martir ay hindi sukatan ng isang mabuting asawa o ina. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapakaliit, hindi nagpapahirap, at lalong hindi nagtatapon sa gitna ng unos. Natutunan ni Maribel na bago mo mahalin ang iba ng buong buo, kailangan mo munang matutunang mahalin at igalang ang sarili mo. Ang isang babaeng nadurog ay hindi kailanman nawawala ng halaga. Ang bawat bitak sa kanyang pagkatao ay mga daanan lamang ng liwanag upang mas maging maningning ang kanyang muling pagkabuo. Sa huling sandali ng hapon, lumapit si Gabriel kay Maribel at inakbayan ito habang pinagmamasdan nila si Leo na masayang naglalaro sa hardin. Ang init ng katawan ni Gabriel sa tabi niya ay tila isang pamilyar na kuta na hinding-hindi na muling magigiba. Tumingin si Maribel sa langit at bumulong ng isang tahimik na pasasalamat. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging sapa, naging ilog, at ngayon ay naging isang payapang dagat na nagdadala sa kanila sa pampang ng tunay na kaligayahan. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi ang paghahanap ng taong magliligtas sa iyo, kundi ang paghahanap ng taong hahawak sa kamay mo habang inililigtas mo ang iyong sarili. At sa piling ni Gabriel, alam ni Maribel na kahit gaano pa kalakas ang darating na bagyo sa hinaharap,
Hinding-hindi na siya muling gigiginaw dahil meron na siyang tahanang binuo ng respeto, katapatan at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na siya bibitawan.